So ayan mga kabutingting, ito na yung part 2 natin. Dalawang stand pan na ang brand ay Nikon at ito ay Asahi na stand pan at ito naman ay Camel na Prague type na electric pan. Parehas lang ito, 16 inches. Ang magkaiba lang ay yung kanyang hélice doon, yung nakikita nyo, yung isa, yung Nikon, banana type din yan, kaso pinalitan ng malapad na hélice siguro, ay nabasag yung ano niya, yung kanyang hélice, kaya nagiging ganyan. So ito ay, wag na natin itong patagalin mga kabutingting. Umpisahan natin kaagad. At ito nga palang lugar na ito mga kabutingting ay sa barangay Nasaog ito. Yan yung barangay nila oh. Yan. Yan, dyan yung barangay nila. Barangay Nasaog. So yan, ito ang uunahin natin. At nakahanda na ako dito ng extension. Saksak na lang natin ito kaagad. At mayroong naka-electrical tape. Try muna natin tignan yung naka-electrical tape. Baka mamaya yan lang yung problema kaya ayaw umandar ito. Okay naman yung kanyang pagdugtong pero delikado. Kaya uulitin natin lang muna ito. Yan, uulitin lang natin. Dapat pag nagdugtong tayo ay hindi siya magtapat. Pero yung pagdugtong nito ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Nang sa ganun ay hindi na humaba yung video natin. Basta hindi lang ito magtapat. Dapat ay nakalihis yung kanyang pagdugtong. So yan, bali stipot lang muna kayo dyan. So yan, nadugtong ko na. Kung nakikita nyo ay ambihas or nakalihis siya. So ganyan lang. So ito ay babalutan ko muna ng electrical tape para hindi pangitignan. So yan, nabalutan ko na ng electrical tape. So ganyan lang mga kabutingting. So ngayon, saksak natin itong power cord. Tapos ikutin lang natin sa number 1. Yan, walang ugong. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala pa rin ugong. Okay ba yung saksakan nyo doon, te? Baka mamaya ay hindi okay. Magantay muna tayo. Ha? Yan, lipat muna natin yung saksakan mga kabutingting dahil baka mamaya hindi sigurado kung yan ba ay may dumadaloy na kuryente. Pero ate, dali lang. So yan, bali mayroong kuryente doon mga kabutingting dahil sinaksak ko yung aking panghinang ay okay naman, umiinit. So ibig sabihin may kuryente. So ayaw lang talaga umandar yung kanyang itong electric pan na ito. So gagamit tayo ng digital tester para hindi nyo iisipin na ako ay nag-iimbento lang. Na ito talaga ay walang power. So gagamit tayo ng tester. Yan. Power on lang natin. Tapos select natin to sa OL. Ayan. Tapos lagay lang natin itong test probe dito sa plug. Ayan. Tapos ikutin ko lang yung switch dito. Ayan, naka number 3 pala yan. Ayan o. Naka number 3. At wala talaga tayong nare-reading. So ibig sabihin wala talaga itong power. So tanggalin lang natin itong screen. Tingnan natin kung ito ba ay malambot yung kanyang hélice, ikutin. Yan, napakalambot. Yan o. Uuga-ugain lang natin. At wala rin itong alog. Napakaganda pa ng kanyang bushing nito dahil wala pang alog. Tanggalin lang natin to. Matigas ang kagwang ah. Tigas. Usok na nga lang natin. Sir? Oo sir, ako sir. Oo. Yan, kailangan natin itong baklasin dahil yung kanyang mga cable tie doon sa loob ay nagkaputol-putol na. Kung hindi natin ito babakasin ay pupwedeng bukas makalawa, baka mamaya ay may tatamaan na hibla dyan doon sa cooler pan spacer ay sigurado tigok na naman ito. So ito ay ating baklasin. Close straight ang ano nito mga kabutingting, kanyang pan cap dahil nilagyan na ito ng teflon. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Napakalambot oh. Pero ayaw niyang umandar.
Yan, to ating baklasin. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat mga kabutingting, lalong lalo na sa aking mga silent viewers at organic viewers. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At hindi mo na ako makapag shoutout dahil kung magsha-shoutout ako ay baka mayroong magtampo. Kaya siguro ay sa sunod na ako mag-shoutout dahil yung aking listahan sa shoutout ay naiwan ko sa bahay. Andito kasi ako ngayon sa Maasin City. Sapinan lang natin 'to karton mga kabutingting. Libagon tay. Oo. Yan, tanggal na natin yung lahat ng tornilyo. Check muna natin, baka mamaya may napatid na hibla. At mayroon nga itong may nabalatan, ito yung kanyang spaghetti. Yan o, yan o, ito nabalatan, baka mamaya ay putol yan. So tingnan muna natin, check muna natin yung fuse, kung baka mamaya mayroon pa tong power. Ayun, may putol nga ang kagwang. May putol nga mga kabutingting. Lahin natin ito. Ayan. Ito oh, putol. Ihinang lang natin yan. Dali ha. Yan. Bago natin ito pagdugtong dito sa naputol, ay ito, check muna natin yung fuse. Yan, tester muna natin yung fuse. Baka mamaya ako na ang nakaputol nun. Yung hibla na yon. Yan, check natin. Ayan, wala talaga tayong nare-reading sa wala nang ano na to, open na itong kanyang fuse. So ibig sabihin ay may problema itong fuse. Tanggalin na natin itong kanyang fuse. Ayan. Tapos itong hibla na ito, tanggalin lang natin at idudugtong natin sa naputol. Baka ako nang nakaputol nun mga kabutingting, kagguwang. Yan, dudugtungan ko lang ito. Yan, itong hibla na ito. Yan, dudugtungan ko lang yan. Yan, hanap tayo ng pandugtong dyan. Ayan, ito yung ating pagdugtong. Kuha lang tayo dito. Ayan, ito isang hibla. So ito yung ating kikiskisin muna bago natin idugtong doon. Siguro ako na nakaputol nun. Dugtungan lang natin kasi maiksi na. Purpose naman ito kung bakit siya kailangan natin kiskisin ito, para magkaroon siya ng kontak pagka idudugtong, kasi ito ay nakabalot sa varnish. Kaya kailangan mo itong kiskisin or lihain. At ganoon din ito, kiskisin din natin. Yan, dugtong lang natin ito. Hindi masyadong kita to sa camera mga kabutingting, manipis kasi. Pulupot lang natin bago natin hinangin. Ayan. Tapos yan ay ating hihinangin. Yan. Tapos susukluban natin ito, spaghetti. Ayan. Tapos pagsama lang natin itong wire na nakakabit sa kapasitor at saka dito sa common. Yan, dito. Kuha tayo ng plies. Ayan, pulupot lang natin ito ng maayos. Ayan. Tapos ito, itong hibla na ito, dagdagan natin ng spaghetti. Ayan. Tapos kiskisin natin ito.
bago natin ipupulupot doon sa pinagsama nating wire sa common at saka sa linya ng kapasitor. Kung sa baga ito ay rekta na. At pasintabi ulit sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin o hindi. Basta ito yung aking pamamaraan. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse kung mayroong kamera. Pero hindi ko po, ako po ay nagpakatotoo lang talaga. So pupulupot ko lang itong isang hibla dito. Tapos ayan ay ating hihinangin. Ayan, hinangin lang natin. Ayan. Kung sa baga rekta na yan mga kabutingting. So ito ay ating ititester kung mayroon na ba tayong marireading. Ayan. So naka number 3 naman yon. So dapat mayroon na tayong makukuhang continuity nito. Ayan, mayroon na nga. Ayan, 401 ohms or 395. Bumaba pa, 394 ohms. Ibig sabihin ay okay na yan. So ito ay aking susukluban lang, tapos itatali. At yung pagsuklob dyan at saka yung pagtali ay hindi ko na ipapakita. So istipot lang muna kayo dyan. Dahil tatlo ito, mahaba ang video ito pag ipapakita ko pa sa inyo lahat. So yan, bali naitali ko na. At pasensya na kung hindi ko ipinakita. Yung pagtali naman ay napakadali lang. So ayan ay dito, titignan natin kung yung kanyang shafting, kung nakikita nyo yung shafting niya napakalinis. At wala pa akong nararamdaman na groove. At ganun din dito sa kabila. Yan o, napakaganda pa ng shafting niya. So gagawin ko lang dyan ay lalangisan kanyang foam. At lalangisan din yung kanyang ihi. Kung mapapansin nyo ay dalawa ang ginagamit ko na langis. Ito ay tunay na langis ito. Para talaga sa electric pan ito. Ito naman ay mantika lang ang laman nito. Kaya ito ay nilalagay ko sa foam. Yan. So ayan ay ating i-assemble na. Dahil ang problema lang nito ay yung kanyang fuse. Iwan ko lang dito sa capacitor. Tester din natin yan. Ano nangyari? Ayan. Ganyan lang. Tapos tester natin yung capacitor niya kung ito ba ay good pa. Ayan. Yan, on lang natin itong ating tester. Tapos silik natin dito sa capacitance. Tapos tingnan lang natin kung ito ay 1.5 microfarad yan. Tapos tingnan natin. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na 1128 microfarad. So ito ay mababa na sa 1.5 microfarad. So ito ay sira na. So ito ay ating i-assemble muna. Yan, at yung paglagay ng tornilyo hindi ko na ipapakita yan mga kabutingting. So yan, bali ito yung aking pamalit. Ito ay 1.5 microfarad rin yung aking ipapalit. Ayan. Tapos ito ay aking idudugtong lang dyan. Ayan naman ay kahit magka baliktad-baliktad dyan dahil isang itim lang naman ang na magkaibang kulay dyan. So ayan ay walang problema. So stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali ito ay nadugtong ko na. So ito ay ating tornilyo dito. Ayan. Yan ito ay ating assemble lang mga kabutingting. Yan, tabalik na natin ito lahat mga kabutingting. Yan, bali linisan ko lang yung screen at hindi ko na ipakita yung paglinis ng screen. Yan, bali nalinis ko na mga kabutingting yung screen. So ito ay ating salpak na.
Yan, ito ay loose thread na mga kabutingting, pero yung thread nito ay hanggang doon sa pinakailalim. So gagawin lang natin ay lalagariin lang natin ito. Yan, lalagariin lang. So yung paglagari niyan ay hindi ko na ipapakita. Ang purpose lang natin kung bakit ito lalagariin para nang sa ganon, dahil may thread pa ito doon sa pinakadulo para kakapit. So kung sa baga mawawala lang itong kanyang yung loose thread dito sa bukana, yung dito ba sa harap. So ayan, bali stipot lang muna kayo dyan at lalagariin ko muna ito dahil wala akong pamalit. So ayan, bali nalagari ko na mga kabutingting. So yung kanyang loose thread ay dito na. So ito lang yon. So ito ay kakapit na ito doon. So para-paraan lang. At kung talagang sira na ito, ay ito dahil half moon, pwede mo naman itong igaganito lang yung shafting, ililihis mo siya. Yan ay hindi na matatanggal yan. Yan o, try natin. O ayan o, malakas yan dahil naka number 3. So hindi yan siya basta-basta matatanggal. So ibabalik lang natin ito doon sa ano niya, yung tamang posisyon. Tapos ito, itakpan na natin dahil ito naman ay hindi na ito loose thread dahil binawasan lang natin. So ganyan lang. Ayan, balik lang natin tong kanyang screen. Tapos takpan lang natin ito. Ayan, okay na yan mga kabutingting. Saksak natin ulit at papatayin muna natin dahil naka number 3 yon. Ayan, kapatay na. So saksak ko dito yung power cord. Ayan. Tapos pihitin ko lang dito sa number 1. Ayan, number 1 yan. Ayan o. Kaso ay anong nangyari? Bakit ayaw mag-swing? Anong nangyari kanina? Ba't ayaw mag-swing? Ayun, nag-swing na siya. Kagbuwang. Ayan, ayaw, may problema rin yata. May stiff neck. Ayaw niya mag-swing. Kagbuwang na. Yan, ayusin din natin yung ano niya, swing niya. Ayos ko lang yung tripod dito. Yan, ilagay natin nga. Baka mamaya nako, may stiff neck nga. Ayos natin. Lagyan natin ito. May stiff neck. Dahil lang, kukuha ako ng washer. So yan, ito yung washer. So gagawin lang natin yan ay tatanggalin lang natin ito ulit. Yung kanyang ito tornilyo sa swing arm, tanggalin lang natin. Tapos luluwagan lang natin tong tornilyo na ito. Kaya siguro siya nag-i-stiff neck dahil kung nakikita nyo ay malaki na ang butas. So itong washer na ito ay ilalagay lang natin dito. Ayan. Tapos saka natin isuklob. Baka yan yung dahilan kung bakit siya may nagkaroon ng stiff neck. So balik lang natin ito. Ayan. Tapos bago natin sakluban, itatry muna natin para sigurado. O yan, tingnan nyo kung magkakaroon pa ba siya ng stiff neck. Ayan o, wala na. So try natin itong ibalik yung takip. Patayin muna natin. Ganyan lang. So try natin ito ulit. Yan, number 1. Yan lang siyang stiff neck. Number 3. Ayan, hindi na siya maingay. Nagkaroon lang siya ng lagatak dahil doon sa malaki na ang butas yung kanyang liig. So nilagyan lang natin ng washer. Siguro mayroon ng tumingin nito ay hindi ibinalik yung washer, kaya lumalim yung kanyang pinagpatungan doon sa liig nitong motor.
yung pinakaihi doon ay lumalim ng lumalim, kaya yun, nagkaroon siya ng stiff neck. So yan ay okay na. So doon tayo sa isa pang asahe. Yun, ma'am, ayaw pag hinampiling diha, ma'am. Naghinampiling man ka, ma'am, mura man kag napilis sabong. So ayan ang ating isusunod at dadalhin ko yan dito. So ayan mga kabutingting, ito na yung titirahin natin. Pero saksak muna natin ito mga kabutingting, baka mamaya biglang umandar. Ayan, saksak natin. Ginamit ko sana kaso malamig. Yan natin, yan naka number 1 na pala ito. Tingnan natin kung may ugong. Mayroon. Lagay natin sa number 2. Number 3. Yan, mayroon itong ugong mga kabutingting. Yan, bali ayos ko lang yung aking tripod para makita nyo. Yan. Ito ay ating tanggalin lang natin yung screen. Tignan lang natin kung ito ba ay malambot or maganit yung kanyang ilisya ikutin. Pero pag malambot ito, ay alam na ang problema nito dahil pag mga ganitong brand ay matakaw ito sa capacitor. Ayan, malambot siya. So yan ay ating titignan dito. Itaas ko bahagya yung aking tripod para kitang-kita sa camera. Pero pag wala tayong taga-video. Yan, tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. So yan, bali didiretso tayo sa capacitor. So putulin lang natin tong capacitor at isasagad na natin. Tapos kahit wag na tayong gumamit ng tester muna. Ito ay didiretso tayo sa capacitor. Ayan. So kukuha lang ako ng capacitor. So ito ay ating palitan ng capacitor. Baka capacitor lang ang problema nito. Dahil sabi ko nga, pag malambot siya ikutin, posibleng ito ang may problema. So yan, bali ito yung aking ipapalit. Ito ay 1.5 microfarad. So mamaya na natin ito ihinang. Diretso lang muna natin ito itutusok. So yan, ganyan lang muna. So saksak ko dito yung power cord. Ayan ay naka number 3. Patayin ko muna dito. Yan, patay na. Saksak ko dito yung power cord. Yan, tapos lagay natin sa number 1. O yan, umikot na, mabilis. So pinaka problema lang nito ay yung kanyang capacitor lang. Lagay natin sa number 2. Yan, number 3. O yan. So yan, okay na yan. So yan ay ating ihihinang lang. At tanggalin muna natin itong tornilyo na ito. Matibay ito mga kabutingting na electric pan. Dahil ito yung aking favorite na electric pan. So dalawa na yung ating napalitan na capacitor. Pagpagan lang natin ito. Tapos ito tornilyo na natin itong capacitor bago natin hinangin. Ayan. Tapos hinangin lang natin ito. Lagyan lang natin ng soldering lead yung terminal ng capacitor. Yan, hinang lang natin itong dalawang wire dito sa capacitor. So hindi tayo pinahirapan dito sa asahe na ito. Ayan. Tapos linisan lang natin ito. Yan, ito yung ating balik lang. Yan, ito yung ating babaklasin at lilinisan. Yan, ito yung ating lalangisan lang mga kabutingting. Pero ito ay napakalambot. Tapos pagkatapos natin langisan ay gaganyan lang natin. Para nang sa ganun ay yung kanyang bushing ay papasok. Yung bushing. Yung kanyang langis ay papasok doon sa bushing. Babaliktad pa na inting kagwa nga. Ayan, napakalambot. So linisan ko muna yung screen mga kabutingting at hindi ko na ipakita yung paglinis. Ayan, bali nalinis ko na yung screen. So ito yung ating ibalik na. Ayan. Saksak ulit yung power cord. Tapos ikutin lang natin sa number 1. Ayan yung number 1.
At nagsiswing din yan. Okay na yan mga kabuting-ting. Lagay natin sa number 2. Yan, number 2. Number 3. So yan, okay na. So pinaka problema nito ay capacitor lang. So dalawang capacitor na yung ating yan o, napalitan. So doon tayo sa Nikon mga kabuting-ting. So yan, dito tayo sa Nikon. Ito ay aking ibababa lang. So ibababa ko lang din yung aking camera. So yan, bali naibaba ko na. So ngayon, napakalambot. Pero ito mga kabuting-ting ay napansin ko parang basag yung kanyang gearbox nito. Yan o. Pwede ko itong mapaandar pero hindi ko ito mapapaswing. Pero try ko lang na ipapaswing ito kahit basag ito. DIY na lang tayo para ayan ay mapaswing. So try natin itong paikutin kung ito ba ay aandar. Ayan. Yan, saksak na. Isasaksak ko dito yung power cord. Yan. Tapos pindutin ko lang dito sa number 1 at tingnan nyo kung iikot ba siya. Ayan, wala. Ayan, wala. Wala ding ugong. So try lang natin itong i-tester para magiging pair ako dito. Kaso hindi pala kita. Ayan. Pindutin natin sa number 1. Kung wala ba talagang itong power. Ayan, wala talaga oh. Nakapindot na sa number 1. Lagay natin sa number 2. Number 3, wala. So wala itong power. At malambot ito. Ayan oh, malambot. So ibig sabihin dahil malambot yan, walang problema yung kanyang bushing. Alugin lang natin. Ayan, wala siyang ano, walang tawag yan, wala itong alug yung kanyang bushing. Ito hindi ko kabisado kung anong kulay ng ano nito, common, kaya ito ay bubuksan ko para makita ko yung anong kulay ng common ito. So yung pagbukas nito o yung pagtanggal ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita. So yan, bali nabuksan ko na o natanggal ko yung tornilyo. So ang common nito ay kulay blue dahil ito yung nakakabit sa isang linya sa power cord. Ayan o. Kaya blue ang common nito. So ito ay aking ibabalik lang or tatakpan. Ang purpose naman kung bakit tinignan ko yung kung anong kulay yung common dahil ito ay aking ibabypass. So yun yung aking purpose dahil nagbabypass ako pagka basta okay lang yung kanyang shafting malambot at saka walang alog. So yun yung aking ginagawa. At kung bago ka dito sa aking munting channel ay ito yung aking pamamaraan. Nasa inyo kung ito ay gagayahin. So ibabalik ko lang yung tornilyo dito mga kabuting-ting. So istipot lang muna kayo dyan. So dito mga kabuting-ting ay nag voice over lang ako. At pasensya na kung dumiretso tayo dito. Dahil nung ipinost ko yung pagtakip ko doon sa sa switch box ay hindi ko na i-play yung kasunod. Kaya dito tayo dumiretso at may problema yung kapasitor nito mga kabuting-ting. Kaya ako ay nagpalit ng kapasitor at ito ay walang power. So ginagawa ko dyan ay nag-bypass lang ako. Yan ang mahirap pagka ayan ay wala tayong taga camera mga kabuting-ting or taga video. Kaya ako ay humihingi sa inyo ng pasensya po. Yan, sana ay maunawaan nyo. Ito natin. Ganon din itong ating iba-bypass na kulay asol na po wire. Pagsama natin yan dyan. Ayan. Okay na yan. Tapos lilinisan ko muna mga kabuting-ting. Basta ito, basta pag malambot ito ay yan o, napakalambot. Ibig sabihin pag malambot ay okay ang ano nyan. Tsaka ito, mayroon kaya ito siguro nilagyan ng cable tie dahil baka hindi makahigpit. Di ba dapat nakaganyan ang pag-lock. So ang gagawin nyo lang, babalik na rin nyo. Ganun lang yun. Tapos bumukol kasi pala ito. Kaya siguro hindi siya makaayos ng lapat. So ayan ay ating pukpukin lang ng martilyo. Yan, pukpukin lang natin. O yan. Tapos lilinisan ko muna. Itong ganitong klaseng motor mga kabuting-ting ay hindi ako nagagandahan. Pero ang ginagamit na dyan ay tanso. Mas nagagandahan pa ako doon sa Nidec na motor sa Panasonic kaysa dito. Ito hindi tumatagal yan na motor yan. Ayan, lilinisan ko muna mga kabuting-ting yung screen pati takip at hindi ko na ipapakita yung paglinis.
Ayan, dali nalinis ko na yung lahat na dapat linisan. So ito ay ating i-assemble lang or ibabalik natin. Ayan, maluwag mga kaputing-ting, oh, maluwag. Ayan, maluwag. So gagawin lang natin dyan ay babalik ta rin lang natin yan. Naku, maluwag pa rin kaluwang. Ayan. Maluwag ah. Ayan. Okay na yan. Tapos, balik natin itong ilisi. Ayan. Tapos ganun. Ito, ang gamit lang nito ay spacer lang yan. Walang kwenta yan itong puti na ito. Palamuti lang ito. Ayan. Pandarin natin. Pero hindi ito magsuswing. Pero try kong paswingin yan. Mag-DIY na lang ako. Saksak ko dito yung power cord. Pindutin ko dito sa number 1. Ayan, may ikot na. Number 2. Number 3. Ayan, mabilis. Ikot na yan. Nakalimutan ko palang langisan. Langisan pala muna natin ang kagwang. Kaso hindi nyo pala kita. Ayan. Tanggalin muna natin ito. Nakalimutan kong langisan. Ayan, langisan muna natin. Ayan. Tapos aalog-alugin lang natin. Pero ito malambot at walang alog ang bushing nito. Kaya nga nagbabypass ako. Kaso ito ang may problema. Maluwag pala talaga ito. Yung kanyang lock. Bakit kaya? So ang gagawin lang natin ito ay ayan, tanggalin natin itong dalawang tornilyo na ito. Kung sa baga yung screen ay isasama na natin sa pagtornilyo dahil yung kanyang guard lock ay sablay, wala naman siyang crack pero malambot or maluwag. Yan, palitan lang natin itong tornilyo na ito ng mahaba para nang sa ganun ay aabot dun sa pinakatornilyohan niya. Yan, hindi na tayo magbubutas dahil mayroon na siyang abang. Ayan o, di ba? So, hanap lang ako ng tornilyo na mahaba mga kabuting-ting. So, yan. Ito yung ating pamalit. Try natin ito kung sakto lang yung tornilyo na yan. Silipin muna natin. Bagay malayo naman yung kanyang winding. So, pwede na siguro itong aking kinuhang tornilyo. Yan, tornilyo lang natin kasama itong kanyang screen. Kaya pala tinalian ang cable tie ito dahil yung kanyang guard lock ay sablay na. Dalawang tornilyo lang sa baba at saka sa taas ay okay na. Ayan, balik natin ito dahil nalangisan na rin naman natin. Mabigat tong ilisay na ito, sir. Ayan, tapos ito tatalian ko lang ng alambre ito mga kabuting-ting dahil wala akong pamalit nito. Mayroon akong gearbox dito pero hindi ganitong klase, pa-square kasi yung pa-square, pa-triangle kasi yung tornilyohan dito. Mayroon ako ditong gearbox pa-L yung kanyang tornilyohan. Papakita ko lang sa inyo. So ito yung aking gearbox. Yan, second hand lang pero mas matibay dahil pundido. Ang problema, pa-L yung kanyang tornilyohan. Kaya tayo ay magdi-DIY na lang para kahit paano ay mag-swing ito. Dahil wala talaga akong pamalit nito. Tanggalin muna natin itong tornilyo sa swing arm para hindi tayo mahirapan. Madaot ini sir, tulo ka buok, puro kapasitor. Oo, na, paisa to ha. Oo, bago na, may video sir. Pwede man nag-imong tanawon ng video. Ah, 250 naman mo siya sir. Ayan, bali tatalian lang natin ng alambre yan. So yan, bali ito yung ating gagamitin, alambre lang. Kung sa baga magdi-DIY lang tayo nito mga kabuting-ting. Wa na ilain te. Te, alambre. Ay, sandali lang, dali. Baka pwede na siguro ito. Tulan lang natin.
bibend lang natin ng konti ito, pag ganyan. Tapos saka natin ipasok. So mahirap pa. Para-paraan lang ito mga kabuting-ting. Wala tayong pamalit kasi nito. Tsaka mahal to dito sa amin. 180. Tsaka malayo pa yung bilihan nito. Nasa Sugod, nasa Maasin kasi tayo ngayon. Ito ay, sabi ko nga, ito ay barangay na Saug. Ayan. Inting buting-ting, sir. Ayan. Tapos dadagdagan pa natin ang isa. Para siguradong matibay. Ay, inting. A na eagle, sir. Puro A na eagle. Eagle. Oh. Ayan. Okay na yan. Kaso, natakpan yung butas dito ang kagwang. Pero hayaan na. Ganyan lang muna tayo. Tornilyo na natin tong capacitor. Tingnan natin kung magsiswing ba ito or effective ba yung aking ginawa. Ano lang to, sir, palitan na lang natin ito pag magawi ako dito, sir. Gusto mo ba? Papalitan na lang natin ito ng gearbox pag ako'y magawi ulit. So natakpan yung butas niya. Pero okay na yan, kahit natakpan yan, hindi problema sa akin yan. So tornilyo lang natin yung swing arm. Yan. Problema kung saan ko na ilagay yung tornilyo na yan. Palit na lang tayo ng panibago. Anta na lang duha. Okay na nandun ka, sir. Kaya sige, gubro na yung kuhan ba? Kini, sir, why ayaw na nga electric pan? Kini, why ayaw na. Yung dalawa, sir. Okay, yung dalawa, sir. Yan, ito itatry natin kung magsuswing ba yung aking, itataas ko lang yung aking, yan, para makita nyo rin. Kaway-kaway sa diya, ma'am. Yan, saksak ko dito yung power cord. Pindutin ko sa number 1. Tingnan natin kung magsuswing ba. Magsuswing yan, kaso hindi pala kita ang buang. Yan. Magsuswing yan mga kabuting-ting. Yan, oh, di ba? Yun nga lang, asan pala yung takip nito, sir? Yung screen. So yan, nagsuswing din siya mga kabuting-ting. So ibig sabihin ay okay na yan. Tapos balik natin ito. Hindi pala kita. So gagawin ko na lang yan ay dito na ako maglalagay ng tornilyo. Magkabilaan yan. Kuha lang ako ng tornilyo. Tapos balik natin ito. Dahil natakpan kasi yung tornilyo niya, pag ulitin ko pa kasi yun ay madidisalign. So hindi ko na inulit, kaya dito na lang ako maglalagay ng tornilyo dito sa gilid. So yan, stay put lang muna kayo dyan. At nagpainit ako ng hinang ulit dahil tinanggal ko na kasi yung aking soldering iron. Yan, mainit na siguro itong aking hinang. So igaganyan lang natin ito. Yan. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Yan. Pinapanood ni sir yung aking vlog mga kabuting-ting. Yan, yo, what's up daw mga kabuting-ting. Ayan. So ito yung ating tornilyo lang. Gamay pa, sir. Gamay pa. So ayan. So ilagay natin doon sa stand. Oh, oops, pagbuwang. Ayan. Okay na yung tatlo na yan mga kabuting-ting. So testing natin lahat. Yan, testing natin yung Nikon. Una, yung huling ginawa. Ayan. Nakasaksak na dito yung power cord. Ikutin. Pindutin lang natin sa number 1. Yan, ikot siya kaagad. Tapos ito saksak natin. Ayan naman ay
naka-switch yan. Naka number 1 yata yan. Ayan. Napakalakas. At yung isa, ay wag na natin ano yun. Testing. Pero sa bagay, andito yung may-ari, si Sir. Testing na rin natin. Namatay na naman. Dahil dito, ayan. Mga sumasablay na yung dito sa extension. Yan, okay na yan. Kaso namatay na naman. Yan, saksak natin ito para makita rin ng may-ari. Dahil yung ito kasi si Sir, kaway-kaway sa diya Sir, gwapo bitaw. Yan, saksak natin yung asahe. Pihitin natin sa number 1. Ayan. So yan, okay na yan mga kabutingting. So dahil okay na Sir. So yan, dahil okay na ito, ay dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, mission accomplished tayo dito sa Nasaug. Dalawa lang yung ating na home servicean. Yung isa ay doon, yung twin tab na Panasonic at saka yung isang electric pan doon. So okay na ito mga kabutingting. So yan, bye-bye na po mga kabutingting. At laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.